So para maipaliwanag sa atin yung kanilang ipinupunto, makakausap po natin ang tagapagsalita po ni Attorney Man Scarpio na si Attorney Neil Abayon. Magandang gabi po sa inyo, Attorney. Good evening, attorney. Good evening po. Thank you for having me and thank you for the invite. And thank you for joining us, Attorney. Sir, simulan ko na po doon sa punto po ng reaction po ng kampo po ninyo dito sa authority na ibinigay ni Pangulong Marcos to open not just the tax records of the Vice President, pero kasama po yung kay Attorney Mans. Ano po ang tingin ninyo dito, sir? So yung comment lang naman ni Attorney Mans dyan is he fully respects the process sa Senate Impeachment Court. But of course, he is also reviewing everything kung meron siyang mga pwede ma-exhaust na legal remedies. Kasi that's allowed naman po under the Constitution, under the principle of rule of law. So he fully respects the proceeding, pero ano pa rin po, nag-o-observe kung meron siyang mga legal remedies na pwede ma-exhaust. But so far, Attorney, wala naman po tayong nakikita na any violations doon sa mga existing laws natin dito po sa pagsama kay Attorney Mans sa pagbubukas ng tax record in an impeachment court. So meron siya, yung position po namin, merong questionable. May mga legal questions that can be addressed. Hindi ko lang fully ma-discuss in detail kasi that's part of the legal strategy namin. Pero may mga areas kaming nakikita na may may question of law. Pero baka pwede nyo pong ibahagi sa amin, kahit not in detail, parang rough idea lang po. Sige po. So like yung pinaka naman currently is yung sa BIR records, ba yung big issue. So para po may idea kayo, yung meron lang talaga ngayon is letters of authority na in-issue against Attorney Mans, VP Sara, and some corporations. So that's the LOA. Ang LOA po kasi ang purpose talaga niyan sa BIR is for preliminary matters lang to review kung meron bang mga possible tax liabilities. So doon makita po natin BIR side preliminary, pero ngayon ida-divulge nila fully doon sa impeachment for possibly to be used para ipa-convict si VP Sara. So doon pa lang may may difference na, 'di ba? Preliminary on the one side, tapos sa kabila for conclusory purposes. So yan yung isang nakikita naming pwedeng questionin. And then yung isa rin po kung yung issue din is yun nga po 'di ba sa BIR preliminary pa lang, pero pag i-divulge nila lahat ng documents dun sa impeachment process tapos hindi nila ma-correlate dun sa impeachable offense, unfair din po yun sa rights ni Attorney Mans at sa respondent kay VP Sara. Kasi yung order kasi, yung subpoena order po pala, para lang mas maintindihan nyo talaga. Sinabi kasi doon ni Presiding Officer Escudero, ipapasubpoena yung documents for purposes na para ma-relate na related yung documents na yun sa impeachable offense during the term of VP Sara as an impeachable officer, meaning 2022 onwards. So yung issue doon, pag i-divulge nila in public yung mga confidential documents, tas yun pala hindi nila ma-relate to an impeachable offense during the impeachable term, unfair lang po yun kasi nakapakita na sa public, 'di ba? So ang magiging reaction niya ng public ay mukhang may maling ginawa. Yun naman pala, it's inadmissible evidence. So may mga ganong issues po kasi kaming nakikita. Kumbaga yung confidential documents isinapubliko mo na, wala naman palang kinalaman sa kaso. Yes, yan po yung pinaka-simple way to say it. Possible po. Yun yung mga nakikita namin. So yung lang naman po namin, yung position namin, hopefully if the Senate Impeachment Court really proceeds to the disclosure of confidential documents, they should do it in executive session. Para at least protected din yung right to privacy ni Attorney Mans. Kasi we have to remember po, number one, Attorney Mans is a practicing lawyer. So meron din po talaga siyang reputation to protect in relation dun sa clients niya. Tapos number two, hindi rin po siya respondent to the impeachment court. Hindi siya impeachable officer. So unfair naman po yun kung dinadivulge and disclose yung documents na nakapangalan siya, tapos wala siyang right to confront yung nag-a-accuse sa kanya. I see. Paano, Attorney, kung halimbawa imbitahan siya doon sa impeachment court? Kasi sabi nga po ninyo, wala naman siyang right to explain kasi hindi naman siya kasama doon sa impeachment. Pero kung imbitahan siya, will that be an advantage on the part of Attorney Mans? Yung maganda lang po doon, kung invite siya, at least may right siya ngayon to confront yung mga accusers, tapos to test the credibility, admissibility, the authenticity of the documents being presented. So mas may po siya, pag ganun na ma-invite siya, mas mapoprotektahan yung right to due process niya.
Pero kung But of course, meron pang other legal issues kasi kaming nakikita na may question of law po. Yun lang yung masabi ko talaga, hindi ko ano talaga yung pinaka cause of action namin or yung pinaka maging arguments namin kasi yun nga po, it's part of the legal strategy. So hopefully you understand din po my position. Yes, we respect po your position, attorney. Pero kung sakali nga po na imbitahan po si Attorney Mans, willing po ba siya to cooperate? Willing po ba siya na magpunta doon? Yung last po namin diniscuss, he fully respects naman po the impeachment process eh. So that's part of the impeachment process. So Yung handa mga po invitations, siyang humarap. subpoenas. Opo, kung sakali. And then, yung gusto ko lang din po pala i-clarify kasi yung mga issues kasi na binabato kay Attorney Mans, most likely daw magfa-file na naman niya ng kaso para pigilan lang yung impeachment. Hindi po ganun yung ano namin, yung position namin. It's simply because it's simply for us to follow lang yung rule of law. Kasi may mga legal remedies po tayo under the Constitution, under our laws. So kung may nakikita po si Attorney Mans na pwede niyang ipaglaban, i-enforce na lang po yan. And that's not simply to stop the impeachment process po. Parte po yan ng constitutional right naman ng every citizen. Okay. So yan lang gusto ko emphasize kasi ano po may mga political remarks against him na tingin ko po unfair. Kasi si Attorney Mans nga po is a different individual from VP Sara, therefore he has his own set of rights, constitutional rights that should also be respected. So malinaw. So sa ngayon ay meron kayong mga tinitingnan na posible will be violations of his right or his privacy, pero sa ngayon ay wala pa kayong ginagawang legal step. Wala pa naman po, wala pa. Wala pa kaming fina-file na cases in relation to it. Kasi bago lang din pong development to eh. Right. It was just yesterday if I'm not mistaken. Opo, yung authority kahapon lahat. lang po. Pero sir, of course, plano po ninyo mag-file. Kailan po kaya ang target natin? At before the impeachment court po ito, no, sir? Kung sakali. Pag Wala po akong sinabing plano mag-file, ma'am. Hindi, tinatanong ko nga po, sir. Ano okay. po ba? Oo. So, nire-review pa lang namin currently. So, pwedeng mag-file, pwedeng hindi. I see. Okay, malinaw. Kasi hindi rin po namin alam yung mangyayari exactly sa impeachment court, diba? Kasi kung if they do it in executive session, na-respect naman yung right to privacy, constitutional rights ni Attorney Mans, edi wala pong possible po na hindi mag-file on pag ganung direction pumunta. Pero kung may mga may makita kaming na-abuse na or naapektuhan yung constitutional rights ni Attorney Mans, dun kami mag-review ulit tapos we will plan accordingly. Okay, malinaw. Step by step lang din po talaga, ma'am. Kasi ayaw din namin nga maisipin ng public na parang nanggugulo lang. Kasi Attorney Mans also respects the impeachment process. Kasi part din naman po yan ng constitutional mandate, diba, ng senator judges natin and the House prosecutors. Yes. Hindi rin naman siya kasi official ng gobyerno. Yes, yun private po. citizen. Sige po. Is there anything that you would like to add, attorney? Basta yung masasabi ko lang po, ang kailangan lang talaga matandaan ng taong bayan is yung preliminary pa lang po talaga lahat, yung pagsubpoena. Kasi yung number one nga, they have to correlate it pa with the impeachable offense. So baka hindi naman nila makorelate doon. So inadmissible evidence yon. And then currently, yung meron lang din po sa BIR is letters of authority pa lang. So wala pang any finding of tax deficiency talaga. And then lastly po, we also have to remember na pag sabihin ng BIR, just for discussion purposes, sabihin ng BIR may tax deficiency, hindi rin po ibig sabihin nun porkit may tax deficiency ay unexplained wealth agad yun. Yung legal issue lang doon, may tax deficiency ka na hindi mo binayaran, therefore bayaran mo yun. So that's a different issue pa, yung allegation of unexplained wealth and or ill-gotten na dapat din fully ma-establish yun ng prosecution. So dapat yung taong bayan talaga, if they observe the impeachment proceedings, tingnan nila on an per issue basis. Tapos wag din sila makinig lang sa political remarks kasi it will lead to more confusion. Iba po kasi yung legal and judicial process talaga. Hindi kayo na-appreciate din po namin yung mga paliwanag ng mga lawyers na kagaya ninyo. Kasi syempre kami mga ordinary people, hindi naman namin naiintindihan yung mga legal aspect. Kami po Plus ay din po, of observer. course, lahat naman tayo may kanya-kanyang political affiliation. Pero wag sana natin tingnan lang on a political side of things nga. Kasi meron naman tayong rule of law na kailangan sundan natin lahat. Kasi the rule of law is under the Constitution po yan. Therefore, that is every right and duty of every Filipino citizen na sundin. Okay. Oo, wala masyadong masabi pa ngayon sa atin si attorney kasi maliban sa bago pa lang, syempre, Yes. legal strategy rin Kahapon. nila yan. Kung I'm here sakali. po kasi, ma'am, as a lawyer of Attorney Mans. Kaya hindi ako pwede makipagmaritesan at kwentuhan lang. Kaya hopefully po you we understand. Pero Although I kamusta tried po? to explain naman po, di ba, yung mga, although medyo general vague, pero at Yes. least Oo. naka-explain naman po tayo. Pero kamusta po si Attorney Mans ngayon? Okay naman po.
Nag-observe lang talaga kami. Yun lang po talaga. Kasi yun nga, he has his own personality, his own reputation that he also needs to protect. Yun lang po talaga. Okay, well, happy weekend for now sa'yo, Attorney Neil Abayon. Maraming salamat for gracing us with your presence ngayong gabi.